Hi mga divas! So, andito tayo ngayon sa Prime Lux Hair Restoration Clinic dito sa Quirino dahil magpapacheck ako ng after 1 month post-op operation. So, tabahan niyo ako kung anong gagawin nila. So, last June 27 po ako nagpa-hair transplant. So, ang nangyari po is itong likod na hair ko, tinanggal yung graft and kinabit. Almost 4,500 yung nilagay nila. So, sa mga interesado po, hindi po follicle ang tinatanggal ha, graft. So, graft consists root, tapos may follicle, minsan 2 or 3 follicle. Dinidrill yan, tinatanggal, hinihila, tapos literal na transplant nililipat. So, ito yung donor area ko ngayon. Yan ang itsura niya. So, minimal pain na lang, as in siguro mga 2 out of 10 na lang. Pag nahahawakan ganyan, parang may shock na nararamdaman, pero hindi na siya sobrang sakit unlike the past. Ang mahirap is yung paggaling ng donor kasi siya yung binutas, siya tinanggalin. Pero itong pinagtaniman, wala akong problema dito. So, nagda-dry up lang siya, so kailangan ko dahan-dahan tatanggalin yung mga dry skin para hindi magmukhang balakubak. Pero that's it. Yun lang naman naging challenge sa akin. Araw-araw naliligo. Joke lang, hindi araw-araw. Charot lang. Pero dapat araw-araw siya nililinis kasi sugat siya eh. So yun lang ang naging challenge ko so far and sobrang happy ko sa journey ko ngayon. So tingnan natin kung ano sabihin nila, Doc. Gluta. May gluta services din talaga sila dito. Parang nagre-recover pa lang ako sa galing. Sasaktan naman ako nito. So meron siyang pain. Siguro nasa 8 pero tolerable lang. Parang mabigat lang na mas may kurot. Parang ganun lang. Mabigat siya, no? Yung feeling. Yung feeling ko, akala ko nakadiin si Doc sa anet ko dito sa... Yung nakadiin na isang takip. So nakadiin pala talaga, guys. Pero Yung... Sabi ko, bigat ng needle. Yung pala daliri ni Doc yun. Para lang parang ano tawag yan, misdirect ka. Kurutin ko na lang po yung utong ko, Doc, para hindi ako masaktan. Charing. Pero yung tinatusok nararamdaman mo. Yes po. Na parang sumasarap pag tumatag. Charing. Matigas daliri ni Doc. In fairness. So, yun ang na-realize ko. Sabi nung anet ko sa akin, hindi ka pa pala tapos. Kala ko okay na tayo na isang buwan. Ba't kaya nakakahiga na ako eh? Kasi guys, if ikikwento ko experience ko, ang pinaka naging challenge sa akin is the first week of recovering post-operation. So guys, ang experience ko kasi, though hindi ako nagpo-post everyday about sa experience ko kasi if ikikwento ako, pinakamahirap. During the process of operation, wala akong naging problema. As what Doc said, sobrang smooth, sobrang painless. Pain lang naramdaman ko is yung first anesthesia. At naging challenge sa akin is yung first week of recovery. Difficult siya in a way na hindi siya yung usual routine ko. So, different routine kasi hindi ako nakahiga sa kama. Ang dami kong unan. Medyo tilted ako matulog. Hindi ako makagalaw ng maayos. Though sa pagkain, wala naman masyadong restriction. Pero hindi lang ako kumain ng malansa. Those days, second week, yun ang medyo halo or mixed experience ay nararamdaman ko. Kasi doon na yung parang gumagaling. So nangangati siya, hindi mo magalaw. So yun ang para sa akin isa mahirap kasi sobrang kate. Lalo na nung third week pag natutuyo na siya. So para siyang scab ba yung tamang term, Doc? Nagsascab siya. Gusto ko talaga kamutin pero bawal mong kamutin. Ang hirap pa lang. Mas kaya ko tiisin yung sakit than the kate. Kaya ang daming nabubuntis na ba? Ha? Ano na naman yung topic? Ang daming teenage pregnancy.